Ang ibig sabihin kasi ng wilderness o ng ilang ay lugar na mapanganib at nakamamatay. Ang isa pang kahulugan ng wilderness ay teritoryo ni Satanas. Mapapansin natin sa ating pagbasa na si Jesus ay hindi lang nagpapagaling ng mga karamdaman ng mga panahon na yon. Siya rin ay nakakapagpalayas ng demonyo. At walang demonyo na hindi suko sa kanya. Lalahanin natin na pagkatapos mabautismuhan ni Juan Bautista ang ating Panginoon, bumaba ang Espiritu sa kanya at narinig ang tinig. At dinala siya ng Espiritu Santo sa ilang na ang ibig sabihin ay lugar na mapanganib at nakamamatay. Ang ibig sabihin kasi ng wilderness o ng ilang ay lugar na mapanganib at nakamamatay. Ang isa pang kahulugan ng wilderness ay teritoryo ni Satanas. Stronghold niya yun eh. Lugar niya yun eh. So kapag sinabing ilang, lugar na mapanganib, nakamamatay, teritoryo ni Satanas. At sabi ng Matthew chapter 4, tinalo at nilupig ni Jesus ang lahat ng pamamaraan ni Satanas para siya ay tuksuhin. Hindi nanalo ang kalaban sa kanya. Ang tanong ay, bakit pumunta si Jesus sa ilang sa pamamatnubay ng Espiritu Santo? Sapagkat sa kanyang pagsisimula ng ministry niya, kailangan niya munang patahimikin, talunin, lupigin si Satanas at ang kanyang mga demonyo bago siya magsimula ng kanyang ministeryo. Sapagkat kung hindi tatalunin ni Jesus si Satanas sa kanyang teritoryo, sa lahat ng kanyang paglilingkod, gagambalain siya, piperwisyuhan siya, iisturbuhin siya ng demonyo. So tinalo niya na yung leader, yung pinakapinuno. Kaya nang magsimula ng ministeryo ang Panginoon, suko na sa kanyang demonyo kasi mabilis yung kalat nun na natalo ang kanilang leader, ang kanilang pinuno ng Panginoong Jesus. Ngayon, dahil suko sa kanya, masamang espiritu ang mga demonyo, yun namang mga Pariseo at mga Eskriba na hindi naniniwala sa kanya, yung kapangyarihang taglay ni Jesus na makapagpalayas ng demonyo, ay pinag-iisipan si Jesus na ito ay galing din kay Satanas, sa demonyo, kay Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Tingnan po ninyo, imbis na matuwa ang mga kababayan niya, ang mga dalubhasa, mga tagapagturo ng kautusan, imbis na matuwa at magpasalamat yung kanyang mga kasamahan, yung kanyang mga kababayan, yung mga teachers of the law, na si Satanas at ang mga demonyo ay suko sa kanya, pinagbintangan pa. Minsan ganoon din tayo, di ba? Pag gumagawa tayo ng mabuti, ng tama, ang daming nilalapat sa ating bintang na hindi maganda. Pero si Jesus nagpatuloy, di siya nagpa-apekto. Sabi nga rito, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. At nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon, di ba? Nagbigay pa nga ng halimbawa ang Panginoon Sa isang sambahayan, maigagapos mo lamang o mananakawan mo lamang, makukuhanan mo lamang ang sambahayan na yon kung yung malakas na naroon sa sambahayang yun ay maigapos mo ng mas malakas kaysa sa kanya. Kailangang malupig mo muna siya bago mo makamkam ang lahat ng pagmay-ari niya. So ipinapakita sa ating pagbasa na si Jesus ay may mas malakas, mas makapangyarihan kaysa Satanas at sa kanyang mga demonyo. Kaya mababawi na ngayon ni Jesus ang mga pinapahirapan, ang mga inaalipin, ang mga sinasapian ng demonyo, yung mga taong pinapahirapan, sinasapian ng demonyo, mababawi na ng ating Panginoong Yesus. Bakit? Sapagkat si Jesus ay mas malakas kaysa Satanas at sa mga demonyo. Diba? Thank you, God, for everything.